Mga kabayan, nagpahayag ng pagkabahala si Senator Sherwin Gatchalian sa posibilidad na maubusan o kapusin ng supply ng langis ang bansa dahil sa patuloy na tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon kay Gatchalian, hindi lamang ang posibilidad na pagtaas ng presyo ng gasolina ang kanyang ikinakamba, kundi pati na rin ang posibilidad na maantala o tuloy ang mawala ng supply ng langis sa Pilipinas. Samantala, naglabas naman ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kanina lang. Aniya, medyo may problemang kinakaharap ang bansa, partikular ang ating mga kababayang OFW. Ayon sa Pangulo, bagamat handa ang gobyerno na tulungan ang ating mga kababayang makauwi sa bansa, ang problema ay sarado at suspindido ang mga operasyon ng mga paliparan sa karatig na lugar kung saan ay nakararanas ng matinding tensyon, bunsod na rin ng nagaganap na giyera sa Middle East. Binigyang diin naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na walang basihan ang mga pangambang malalagay sa alanganin ang seguridad ng Pilipinas bunsod ng nagaganap na tensyon sa Middle East. Ayon sa kalihim, ang mga alyansa ng bansa ay para lamang sa defensive at deterrent purposes. Kinumpirma naman ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senator Erwin Tulfo na mayroong 1,416 na Pilipino ang nagnanais na ma-repatriate o makauwi mula sa gitna ng kaguluhan dyan po sa Middle East. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Inihayag po ng dating kalihim ng Department of National Defense na tila hindi handa ang pamahalaan sa pagtugon sa nangyayaring tensyon sa gitnang silangan, habang may panawagan naman ng ilang mga OFW sa Dubai. Ngayon, hindi natin alam kung ano nangyayari sa bayan natin ngayon. Mukhang hindi masyadong naasikaso. Kaya walang aksyon. Ito ang naging komento ng dating kalihim ng Department of National Defense at standard bearer ng Partido Demokratiko, Sosyalista ng Pilipinas o PDSP na si Norberto Gonzales patungkol sa naging tugon ng Marcos Jr. administration sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, dismayado si Gonzales sa kasalukuyang administrasyon dahil tila hindi ito nagbigay ng maagang abiso sa mga kababayang OFW kaugnay sa namumuong tensyon, kaya ang resulta, maraming Pilipino ngayon ang naipit sa kaguluhan at nalagay sa panganib. Oo, kasi alam mo, bago itong actual na bombings, no? Na ginawa ng Israel at saka ng Amerika, ilang linggo na yan eh. Na nakikita natin na pumuposisyon na yung aircraft carriers ng Amerika. Naghahanda ang Israel. Alam ng buong mundo na may mangyayari dyan. Kaya dapat yan pinaghahandaan, lalo na tayo. Kasi ang dami nating mga kababayan sa mga lugar na yan eh. Dapat yan, preemptive tayo eh. Dapat nagsimula na tayo mag-prepare kaagad. Pero ewan ko lang, hindi natin nabasa sa mga news. Kaya pati sa mga social media, hindi natin nakita na naghahanda ang gobyerno natin. Kaugnay nito, nababahala naman ang ilang mga OFW. So ngayon, wala akong naririnig na tulong sa government. Wala akong balita eh. Medyo nakakatakot ngayon kasi pati ngayong umaga kasi may narinig kami mga sumasabog ngayon dito. Kaya medyo nakakatakot din ngayon lumabas. Kasabay nito, binigyan din ni Gonzales na lalo lang lumalaki ang gastos ng pamahalaan sa tuwing nahuhuli ito sa pagresponde o tumutugon sa mga problema. Importante at yung ating talagang unique na sitwasyon ng ating bansa, may mga Pilipino sa lahat ng panig ng daigdig. Kaya dapat, yun ang isa sa mga rekomendasyon ko nung kumakandidato ako. Kailangan mapagmasid tayo na gusto ko ano mga mangyayari, mga importanteng development sa buong mundo. Kasi kailangan preparasyon. Hindi tayo basta-basta kikilos. Habang nalilate ka sa reaction, lalong lumalaking gastos mo. At lalong nagiging mapanganib para sa mga kababayan natin. Ito sa giyerang ito, is that fear unfounded? No, that is unfounded dahil hindi natin maihahambing ang sitwasyon sa Middle East dito sa Pilipinas. At ang ating mga bilateral at multilateral na mga alyansa ay para sa defensive purposes at deterrent purposes lamang. Sa kabila na maagam-agam, dapat nga lalong pagtibayin ang ating bilateral and multilateral alliances para mapagtibay
ang defensive posture ng Pilipinas. Itong mga agam-agam na to, ulitin ko, walang basihan. Sa ngayon, ulitin ko ang sinabi ng Armed Forces, walang direct threat sa seguridad na Republika ng Pilipinas in a military sense itong nangyayari sa Middle East sa ngayon. Sa kabila nito, nakikipag-ugnayan ang DND sa ibang mga departamento sa pamamagitan ng ating mga DAFA at iba pang mga opisyal, ako rin bilang chairperson ng NDRIMC para tumulong sa DMW, DFA at ibang mga ahensya na mapangalagaan ang kaligtasan ng ating mga mamamayan sa lugar. At humanap ng paraan kung paano sila may repatriate, tulong-tulong to sa lalong madaling panahon. Ngayon, uulitin ko ang ating mga alyansa na marami pang mangyayari ay para sa defensive purposes lamang at for deterrent purposes na matagal na dapat ginawa sa kabila kasi ng mga paurong-sulong na policies nung araw. Matagal na ito dapat. So, para erase ito, na ihahambing ang sitwasyon sa Middle East dito sa Indo-Pacific that's based on a false premise. Meron po tayong 1,416 Filipinos na who want to be repatriated. Nakaready naman ang ating government agencies. Mali po yung sinasabi ng ilan na hindi ready, hindi nakahanda. As a matter of fact, us in the Senate, we anticipated this We added 1.3 billion sa pondo po ng DMW. Sa Office of the Secretary, hindi pa niya hiningi, pero we gave him 800 million. Then sa OWA, we gave OWA 500 million. So a total of 1.3 billion because the discussion was, what if magkaroon? Kasi primero, ang sinasabi, mababa kaya binawasan yata sa NEP yung kanilang budget kasi yung kanilang usage ng pondo mababa. Sabi ko, what if there will be war? Sabi ko, what if yung nangyari sa Israel, sa Gaza might happen to another areas, dyan sa Lebanon, dyan sa Syria. So tinaasan po natin and Chairman Win Gatchalian agreed with me and he said like, oo nga, no. So tinaasan po natin. Ayan na nga po. So mabuti po nataasan natin. So far, according to the reports, meron po tayong 1,416 Filipinos na who want to be repatriated. Basing ito po sa report ng DFA at the report na po ng DFA sa Pangulo na 10 po na kababayan natin sa Iran na mga residents na po doon. Halos lahat po kasi sila doon ay residents, wala pong OFW doon. May mga may mga families na po doon, nakapangasawa po ng Iranians. 10 want to come home, ma-repatriate sa Iran. 297 naman po sa Israel, 22 mula sa Jordan. Ito po yung mga OFWs na ito from Israel, Jordan. Sa Bahrain, we have 231 OFWs po ito. 586 po mula sa Dubai. 270 po sa Abu Dhabi. So ang total po niyan is 1,416 Filipinos na humingi po ng repatriation. Ang problema po, hindi po sila ma-repatriate because sarado po ang airspace. Talking to Secretary Lazaro kaninang umaga, yung report sa kanya ng ambassador natin sa Dubai o sa UAE, yung Emirates daw nangako na may flight tomorrow morning coming from Abu Dhabi, nasakay po ang mga OFWs natin. So, I don't know kung kakasya lahat ito, pero sa Dubai kasi 270 na at saka sa Abu Dhabi, then 586 sa Dubai. So, medyo marami-rami. I don't know ilang flights siguro yan. Kung malaking aeroplano, baka mga 2 flights po ito. Pero, nangako daw po ang Emirates na may flight sila galing po ng Abu Dhabi going to Manila. Ito po yung report ng DFA sa atin this morning and then report po niya
ni Secretary Lazaro kay PBBM this morning when they had the conference, cabinet meeting.